ako feeling ko sa akin ha, if it is the decision of the entire family na ibenta yan, tapos let's say si Hanilet yung nag-spokesperson sa kanila na ibenta yan, I still I still want the family to reconsider. Ang sakit sa heart. Ang sakit sa heart kasi parang pag binenta mo kasi yan, hindi natin yung house ni PRRD is a symbol of is a symbol of servant leadership na you don't yung kumbaga parang you live your life as simple as you used to, and you do the right thing while in service, ganyan. Hindi mo pinayaman yung sarili mo, hindi mo in-enrich, yung mga ganun. Tapos sabihin ng iba, may nagsasabi, ay hindi, ano lang yan, ang tawag dito, chene-chene lang ni PRRD yan, marami naman talagang bahay yan, ganyan. But that house has been a symbol of so parang sa akin, may importante pa rin na ma-preserve yun. Kasi that is the story also that I would rather pass on to the next generation, na it's possible to be simple and to be a high-ranking official. Anyway, teka, bago tayo pumunta sa iba nating topic, lang ang tawag dito, comment naman kayo dun kay sa gandang iniiwasan si Riza Ontiveros. Alam mo ba si Boss Dada, burado sa FB? Why? Kakarisa niya. Ay girl, nakita niyo ba yung inano ko? Nakita niyo ba yung inano ko ng Facebook? Yung sinabi kong si Riza ay, girl, talagang tinanggal din siya. Sabi ko, sino ba to? Akala, bakit naintindihan niya yung shock po so ibig sabihin talaga, girl, meron talaga diyang nasa loob meron talaga sila mga tao sa loob ng content moderation. Kaso, binalik uli ng Facebook. Hello? Sino ba nag-approve ng death certificate ko, ng proof of death ko sa Facebook kung hindi mga tao nyo rin? Hindi ba? Can you imagine, Joey, ang pwede lang mag-report ng death ko is yung legacy. Yun lang pwede mag-report, yung legacy holder. Hindi siya nag-report, naloka nga rin siya eh. Designate mo, di ba? Yung designated mo lang. Tapos, kaya ayun na parang, yun ang eksena ng buhay. Legacy contact daw, ayan. Bakit na yung si Dada? What happened? Edi ngayon, ang tawag dito, si Boss Dada, ang ingay niya dun sa page ni Riza Ontiveros. Inaano niya, nangyari, sagutin mo si Michael Maurilio, ganyan. Ano mo sinasabi niya, bakit ganon, inemer, ganyan. So, siya, tapos post siya ng post na parang, Riza Ontiveros, magsalita ka, ganyan. Ang dami mo ng record na nagtatanim ka ng mga witnesses, ganyan, pang ilan mo na to, ganyan. Hindi niya tinitigilan, ayun, binura siya sa Facebook. Binura siya sa Facebook, sabi ko, boss, hindi na kita nakikita. Sabi ko, ganun, binlock mo ba ako? Sabi ko, ganun sa kanya. Sabi niya, sira, na-take down yung Facebook account ko. Tapos gumawa siya ng bagong Facebook account. Tinake down din agad. Kasi connected daw yung Facebook account niya, yung Boss Dada niya, dun sa nauna na nilang tinake down na page. Ayaw talaga siyang pagbigyan. Ayun. Joey, may tanim witness kayo sa Socorro Bayanihan investigation ni may tanim witness kayo sa Socorro Bayanihan investigation. We will not know, no? We are just what's being pointed out here is the propensity to do something like that. Kasi remember, nakasuhan na si Riza before about the same about the same thing na magsalita kayo ng ganito, pagkatapos may reward. There were 3 incidents that Attorney Topacio mentioned pagkatapos ito si Michael Maurilio. Although like what I said, yung ang weird kasi ni Riza na parang imbis na sabihin niya no Michael Maurilio, that's not the name of the person in our record. I mean, wala siyang denial kung si alias Rene ba ay si Michael Maurilio din. So ibig sabihin mukhang 'di ba? Ma'am, yun yung unang-una mong ide-deny. 'Di ba kung magde-deny ka, kung magba-blanket denial ka, yun yung una mong ide-deny na itong Michael Maurilio na to is not the Michael Maurilio alias Rene that we have in the Senate hearing, ganyan, etc. So it looks like that part has already been admitted by Riza Ontiveros na si Michael Maurilio na nag-video confession on the matter is the same as the alias Rene she presented in Congress. So the first question is, bakit nag-turn si Michael Maurilio sa'yo, si alias Rene? Di ba? Baka, I don't know, baka hindi mo binayaran, kaya nagkaganyan. Ayun. Sabi ni Floren, or baka
Or baka nilalaglag na siya ng LBM Group. Mm. Parang, ikaw na ang eksena. Oo. Ayan, Miss Joy, bakit si Risa mukhang hindi na nakukuha yung high school, yung high sa pagbabayad ng mga victim? Dahil ba hindi umubra kaya inulit-ulit niya? She's a habitual line stepper, sabi ni Floren Carlos Uba. Yun yung nakakaano no, yung kasi if proven true, ay hindi naman wala pa namang nilalabas na hard proof si Michael Maurilio 'di ba? Kaso nga lang, meron ng pagkakataon si Risa para i-debunk 'yon. For the sake of the people not losing confidence doon sa mga legislative inquiry na sinisimulan ni Risa Ontiveros, na mga walang kakwenta-kwentang mga katanungan at mga topic na pinagagagawa niya gamit ang gamit ang pera ng bayan, 'di ba? Gamit ang national budget. Ang dami-dami niyang ebas diyan sa sa mga ang pangalan nito, interview na ganyan, ang daming mga ano-ano na mga issue, ganyan. Bakit hindi nyo, ang pangalan nito, bakit hindi nyo i-debunk ng maayos? Ang dami namang details na sinabi ni Michael Maurilio. Ngayon, ang isa pong tao na nag-iisip, kapag ka masyado kang maraming detalye, kung hindi yan totoo, okay, madali yang i-debunk. Ang taong hindi takot sa pera or sa mga meron niyang resibo lagi, 'di ba? So, yung first denial ni Risa Ontiveros, it sounds so guilty. We are going to we're going to make serious legal response. Sabi ni Auntie Morisa, 'di ba? Harassment daw, hinaharas daw siya. Actually, ang sinabi niya, we're considering. We're seriously considering. Oo. Nakakaloka. Mami Like, anong hanas mo dyan? Yun, di ba? Yun ang sagot niya, hinaharas siya. This is a harassment. Parang, huy, sabi mo muna, si alias Rene ba si Michael? Ba't harassment agad? Di ba? Oo. Saka, ano naman si Risa, ilang beses na, di ba yung batang kinuha nila? Ay, oo, yun yung isa. Yun yata yung isang binanggit rin ni Attorney Topacio. Oo. Ayun. Like yung condo. Pwede mo namang hindi yun eh. Pwede mo namang hindi. No, wala akong condo. 'Di ba? Or anong condo yung tinutukoy mo, 'di ba? Yung mga ganong etos. Tapos yun, kakasuhan daw yata nila ng perjury, yung recant na witness ayon kay Gatchalian. Si Risa dapat din yan imbestigahan. And I think the Senate should investigate Risa Ontiveros once and for all. Kasi basically, yung ginawa ni Risa, if proven true, is detrimental to all the committee processes in the Senate. Putang ina, pinapayagan ninyo na yung mga witnesses binabayad-bayaran lang? Para masunod yung naratibo ninyo sa legislative inquiry? There must be a strong policy on that. 'Di ba? There must be a strong policy on that. Na kapag ang mga senador, nag-conduct kayo ng mga hearing dyan sa legislative inquiry na yan, at pag nagkaroon ng mga baligtaran ng mga witnesses, 'di ba? There must be consequences. Ang problem kasi dahil ito magiging ethics issue to eh. And this is the problem with the legislature. Kaya itong legislature na to ang isa sa pinaka madaling makurap na branch ng government because there is no consequences. 'Di ba? Walang consequence pag gumawa ng katarantaduhan yung miyembro ng House of Representative or ng Senate eh. Hindi naman natatanggal. Hindi naman nasususpend kasi ang maghahawak niyan yung ethics committee nila. And I don't think yung tao na hahawak ng ethics committee is going to vote against a comrade, a colleague, di ba? They're going to vote against the colleague. Kay Teves lang nila ginawa yan eh. Alam mo, madami pa yan. Madami pa yan habang papalapit ang 2028 tapos medyo humihina yung ng mga Duterte. Marami pa yan. Parang ngayon pala nag-aano na sila. Ganyan din yung basa ko dyan yung sinabi ni Sas na baka nagkakalaglagan. Kaya yung actually yun nga parang baka naman or hindi na bayaran. Piling ko nagkakalaglagan yan eh. Kasi ang lakas ng loob ni alias Rene. Di ba? Na bumaliktad. Hindi rin naman siya hawak nila ng kampo ng KOJC ngayon. Wala siya ngayon sa ng KOJC ngayon. Hindi ba? So feeling ko may nagkakalaglagan dyan, tapos baka magpapabango kay Sara. Marami sila dyang involved. Marami dyan silang involved, no? Ano talaga yan? Yung mga nabanggit,
ito ay hindi churi charot. Yung mga nabanggit ng mga pangalan, sabi ko, ay, in fairness, sabi ko, alam ko na yung mga sinabi niya doon. Yung skeleton ba? Skeleton. Yung meeting, ganon? 2023 pa. Tapos, pero, hindi ko to sasabihin, pero, hindi ko sabihin to, kasi baka malaman ng kalaban. Ngayon, yung karamihan dyan, pero feeling ko rin, baka merong Avengers project. Charot! Ngayon, kasi meron may mga meeting, nakakarating sa akin yung mga nilalaman ng meeting. Yung nilalaman ng meeting, biglang, may eksena. Sabi ko, may eksena itong mga nilalamang meeting. Tapos biglang magkakatotoo, yung mga tipo, gusto nilang pabagsakin ako, saka yung best friend mo, charot. Yung mga ganyan, ano ba itong mga vloggers na to? Anong gagawin natin dito? Hindi pa ba ito? Tapos yung sa meeting na yung naghahanap sila kung sino ba yung pagtatapat sa akin. Sino ba yung pagtatapat, yung pantapat, ganyan. Merong audition. Gusto nila magpa-audition, ganyan. Gusto nila magpa-audition. So, may mga nandun sa meeting nyo na nakaabot sa akin ang eksena. Lahat ng mga planning purposes, ganyan. Ngayon, dahil sa mga ganyang eksena, kaya hindi na rin ako nagtataka kung may magkakaganito. Alam nyo na. Yung sinasabi ko, hindi na ako magtataka kung magkakaroon ng ganito. Oo. Tapos, Joe, ano yan? Parang nag-uunahan na. Kasi malapit na yung 2028 So parang, malaglag na itong Duterte na to. Una ako na to si ganito kasi baka malaglag si Duterte, maungusan ako nito. Kaya ganyan. So, agree ako dun sa audition sorry, Mami Laika, go ahead. Expect na gantihan yan. So marami pang gugulo pa yan ng gugulo. As long na kung hindi si Sara na impeach o kaya si Duterte wala sa The Hague, mukhang ang birada nila lahat papuntang Duterte. Pero ngayon, pag medyo nawawala sa picture yung Duterte, expect na magkakaroon ng birahan na rin yan. Di ba yung Congress ngayon sa akin Senate, si Cheese mismo nag-aaway sa Congress. Dati magkakampi yan. Ayun. Yung audition part, I think yeah. I subscribe to that. Kasi parang hindi rin magandang sabihin, baka malaman nila. Pero meron talagang audition. Di ba? May audition. Mag-audition na kayo, tapunan nyo si Sas. Lahat, may audition, pati kumukuha din sila nag-recruit sila from all sides. From all sides sila nag-recruit. At malaki ang TF, di ba, Joey? Sabi ko nga, kung nagkakanap na rin kayo pantapat sa akin, ako na kunin nyo. Ay, wala check myself! Gagawa ko na isang page, gagawin ko lang, titirahin ko na yung sarili ko. Ako na kunin nyo. Pwede, no? Pwede. Oo. Diba? Tatapat sa akin, edi ko lang. True, why not? Sa 2028, pagpapalapit na yung 2028, even yung mga vloggers, magkakaroon yan ng gera ng mga vloggers. So, basta ako tatandaan ko sino yung mga malaki ang budget, Miss Laika. Tanong mo kay Joey. Joey, sabihin mo kung magkano ang budget. For the per person. Per person? Ewan ko, parang tayo na narinig, 7 million? Di ba may mga ganyan? May tier yun, may tier. May tier. At depende kung sinong titirahin mo. Siyempre, kung ikaw ang vlogger, tapos pag titirahin mo si ganito, ganyan. Siyempre, ikaw, mag-ano ko rin. Puta kayo, marami yung followers, ganyan. Kaya kayo mga followers, maging masugid kayong mag-comment. Kasi nga, para ubusin natin yung pera ng kabilang parlor. Kasi the more matitira yung mga yan, syempre, ikaw ba naman, ikaw ang sumasalo ng bala, tapos syempre, magdidemand sila ng mas malaking presyo. Di ba? Kaya ako, parang okay lang, para kumita naman kayo ng buhay ninyo, ganyan. Malaki ang kita. Alam ko ang terms ng bayaran.
hindi ko sure yung sa bayad-bayad mismo kasi iba-iba sila ng presyo, may tier eh. Tsaka depende kung sino yung handler, gano'n. Pero meron yung meron yung parang pagka kunwari ume-effect yung banat mo at saka 'pag hindi ume-effect hindi mo na makukuha yung final payment. Gano'n. Hindi mo na makukuha yung final payment, ayan. Ang gulo So, ngayon ayun. talagang alam mo ang masakit lang nito yung bumabahang perang diyan sa mga vloggers, galing sa tax ng bayang karamihan. Oo. Lalo na yung mga nasa site. Ito yung masakit nung time ni Duterte, yung mga vloggers, wala naman napapala, maliban sa mga donation ng mga viewers nila. Ngayon, iba yung panahon ngayon sa noon. Tsaka tawag dito, kasi ngayon kasi kaya mo nang i-determine kung kanino galing yung mga trolls. Saka makikita mo naman kapag yung opinion nila or yung stand nila, yung stand nila, yung ideology nila biglang nagbabago. All of a sudden, nagbabago. Mapapansin mo na, yun. Correct. Because there are professionals from all sides. That's the thing. There are professionals from all sides. So ngayon, matitrace mo talaga kung kanino nanggagaling yung attack. And that is something that a lot of people, I don't know, parang kasi kayo yung mga nasa industriyang yan. So, magkakakilala kayo. So, pagka kunwari, merong bumubuhos na attack, madali lang talaga ma-determine kung kanino galing yung ganun. Yung trolling industry talaga. Yung trolling industry, konti-konti lang naman sila dyan eh. Pinakamalakas si Chrome and Sense Inc. Yan, pinakamalakas. Siya yung pinakamalakas yung kay Tangko. 'Di ba yung binan ni OpenAI? Yung binan ni OpenAI. Sila pinakamalakas kasi sila yung parang kailangan ko ng mga trolls, ganyan. Sila yung parang may pinakamakinarya. Ayan. But there are also other groups na hindi level ni Com and Sense na it's also very it's not really difficult to determine who hired them. Ganun. And like I said, there are professionals from all sides. Ayun. So, yun lang. Pangmalakasan ng kotse, Navara ata yung style ng kotse niya. Sinong inaano nito? Si Coach Jarrett daw. Si Coach Jarrett. Yung may gusto mapala, yun talaga yung kumakalas kasi wala ka naman talagang monetary value by supporting the Duterte. Si TP, isa sa last post niya, sabi niya wala siyang napala, ni-reveal ang sarili. Ayan. Ayun, yun lang. So anyway, mag-alas 2 na. So punta na tayo dun sa last topic natin para makatulog na tayo at tayo marami pang mga gagawin. Teka, Sunday na ba? Hindi ba? Saturday pa lang. Ay, hindi, Sunday morning. Pwede pala tayo magtagal, Sorry. Ayan, kala ko, meeting ko na with my lawyer. Ayun, so, ang tawag dito, it was confirmed, it is already in the news na apparently yung bahay ni PRRD sa Doña Luisa ay na-list na siya for sale. Teka lang ha. Nakakasad. Ayun. Na-list na siya for sale. Siguro, I don't, well, may isang magandang point na ni-raise kanina yung nagko-comment eh. Kasi ang nagsalita kasi dito, tungkol dun sa property, according to Mindanao Times, there was an interview sa DZRH earlier evening, kahapon, na si Hanilet Avancenia yung nagbigay ng statement. Sabi, masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install the CCTV even inside the bedroom. It pains time I go in. Ayan, yun. So, yun. So, yun daw yung difficult decision. Citing emotional and security reasons for abandoning the property. Ayan. So, ang nag-statement dito, si Hanilet. So, I'm not sure if it is a decision of the entire family or is it the decision of Ms. Hanilet Abansenya. But nevertheless, whether it is the decision of the entire family or it is the decision of Hanilet Abansenya, nalulungkot ako. Sobrang nalulungkot ako. May dyan ba sila nakatira? Si Hanilet, ba dyan ba nakatira? Before na ma-impeach or during the Duterte presidency? Parang hindi ko Well, meron akong alam, pero ayan na lang natin yung mga taga Davao magsalita about it. Ganon. Meron akong alam, pero ayan na lang natin sa pamilya ha, kung nalulungkot kayo, di ba kayo pumunta? O kaya, di pumunta kayo, tapos umiyak kayo. Pero sana mo yun manibenta kasi unang-una di naman kailangan ng pere.
Hayaan niyo na lang siya diyan, ganyan, 'di ba? Baka kailangan ng pera kasi 'di ba ano, ang tawag dito, si Inday meron din siya nasabi no'n na if ever na kailanganin nila ng pera, magbebenta na lang sila ng property. So, Pero hindi naman yung bahay na yan is hindi naman mansyon. Although siyempre mahal yan kasi yung sentimental value ng bahay, yung historical value niyan. Pero pwedeng ibang property naman, wag na lang yung napakasimpleng bahay na yan. Iwan na lang nila dyan sa bahay nila, di ba? Oo, yung mga previous presidents kasi, hindi man talaga nagbenta ng ano nila, family home nila, ng yung home ng president. Ito kasi considered talaga na home ni PRRD eh. Kasi Tama dyan ba, nakitulog pa dyan si ano, May? Nakitulog pa dyan yung Prime Minister ng Japan, yung patay na, nung dumalaw dyan, nakitulog pa yan. Oo. Hindi ko alam kung nakitulog siya, pero nagstay siya dyan. But matagal yung visit. Hindi ko alam kung nakitulog, no? Ayun. Sayang Sabi ni naman. Gavino, it's his home since late 1990s to early 2000s. Ayun. Nakikita pa siya dyan, ano, di ba, Gavino? Nitong recently, may mga ano pa siya dyan eh. May mga, ano yun, photo ops na lang yun? Ganon? Kapitbahay sila dyan, kaya I don't think ibebenta nila ito, sabi ni Kumbati Aguila. Nung pagbaba niya ng presidente, dyan pa siya tumuloy eh. May mga pictures pa siya dyan. Saka even yung mga pagpupunta ko ng Davao, sinasabi na si Duterte. Yung nga lang, parang museum, dami laging tao. Oo. Ang suggestion ni Inday is that to open it to the people. To open it to the people. I saw that interview of Inday. Pinost ni Dare to Ask eh. Na ganun. So, parang, ako feeling ko sa akin ha, if it is the decision of the entire family na ibenta yan, tapos let's say si Hanilet yung nag-spokesperson sa kanila na ibenta yan, I still want the family to reconsider. Ang sakit sa heart. Kasi parang, pag binenta mo kasi yan, hindi natin, yung house ni PRRD is a symbol of servant leadership na you don't yung kumbaga parang you live your life as simple as you used to, and you do the right thing while in service, ganyan. Hindi mo pinayaman yung sarili mo, hindi mo in-enrich, yung mga ganun. At sabihin ng iba, may nagsasabi, ay hindi, ano lang yan, ang tawag dito, chene lang ni PRRD yan, marami naman talagang bahay yan, ganyan. But that house has been a symbol of so parang sa akin, may importante pa rin na ma-preserve yun. Kasi that is the story also that I would rather pass on to the next generation, na it's possible to be simple and to be a high-ranking official. Diba? Ayun. Saka nakakasadmi kasi yung kay Miss Ethel Pineda ba yun? Yung post niya. Kasi parang may impact sa mga DDS na naniniwala pa rin na sana makauwi si Duterte. Tapos ibibenta mo yung bahay niya. So parang sumusuko ka na. Alam mo yun? Oo nga eh. Na-reconsider ng pamilya. Ako sa akin, ang dating ha, if this is a decision of the entire family sa akin hindi pa rin maganda yung dating eh. Kasi parang, ano ba to? Bring him home tayo dito. Puta, lahat tayo gusto natin siya umuwi, tapos pag uwi niya dito, wala siyang home. Diba? Parang sumusuko na. Parang, sana wag ganun. I don't know ba, ganun yung dating sa akin. Na parang, ibenta na yung bahay. Parang, susuko na tayo talaga. I can understand yung parang, merong, it might be something that is painful for the family to see. May mga ganong etchos balungos. O sige, naiintindihan natin yan. Pero kasi meron siyang sinisimbolize sa mga supporters eh. Oo. Meron siya sinisimbolize sa mga supporters eh. So parang, I don't think that is taken into consideration with this decision to sell it. Kasi, oo, hindi yung bahay ng lahat ng Pilipino. Pero lahat ng Pilipino na nakipag-rally, to bring PRRD home, and yet you are going to sell the home that is known to all Filipinos to be PRRD's home, 'di ba? Ano sa messaging? May tama sa messaging, hindi maganda. So parang ako talaga na-frustrate ako. And to be honest, nung narinig ko 'yun, talaga ako, naiiyak ako. Parang, hindi ka kasali ka ng kapamilya, ganyan. Oo, sige, hindi tayo kapamilya, hindi tayo dyan. Pero, siguro dapat, hindi pa naman nabibili, hindi pa naman nabibente. Hindi pa naman Pero, I think we should start, especially the family, should start thinking of legacy, preservation. Oo. Sasabihin ng iba kasi personal yan, hindi naman parang,
Yep, agree. Pero ever since kasi, syempre, sinubaybayan natin si Duterte at isa yung bahay na yan sa symbol kung bakit napamahal sa atin si Duterte. So, alam mo yun, yung parang, sa akin lang, parang, ibenta nyo, inyo naman yan eh. Kaya lang nakakasad kasi parang ano pa tong ano, yung parang ano pa tong pili ko na sana makauwi si Duterte. Eh kung yan mismong bahay, ibibenta na. So parang, okay. Sad lang. Ayun. Of course, there are so many things that has to be considered here, no? Like, that I am not going to discuss further, but I am just going to focus on the legacy preservation. Kasi if this going to fall on a hand na hindi naman natin sure kung i-cherish yung history that comes with the house, 'di ba? And Diyos ko, parang hirap na hirap nga tayong i-rally yung mga tao para magsama-sama at magkaroon ng mga adhikain na iisa, 'di ba? Hirap na hirap nga tayong i-rally yung mga Pilipino eh. And definitely this is not gonna help. Because I'm very sure a lot of Duterte supporters are going to be broken-hearted because of this. Pag napunta to sa private ownership, pagkatapos hindi natin alam kung anong gagawin dyan. And I think tama yung suggestion ni Inday eh. Ano yun na lang yan, parang i-preserve nyo na lang yung bahay na yan, tapos open it to the public. Anybody can go there, makita nila yung kusina ni Digong, yung ano ni Digong. Di ba ganun yung ginawa doon sa bahay ni Rizal sa Calamba? Ganun yung ginawa sa bahay ng ibang mga presidente, ni Quezon, sa Baler. Di ba? Sa kami ako yung ano talaga, kasi may historical value siya. Biro mo, Prime Minister ng Japan, pumunta doon. Si PRRD, di ba? Doon na siya papunta eh. Ayun. Diba parang, at napahanga si Abe nung pumunta siya doon sa napakasimpleng bahay ni Duterte na presidente ng Pilipinas. So parang, sana i-preserve na lang, huwag na lang ibenta. Ngayon. Hopefully, if push comes to shove, ang bibili, gawing tourist spot na lang. Sabi ni Ate Windy City. Gawing museum, gano'n. Gawing museum. Kasi lahat naman yung mga previous houses ng na hindi rin naman kasi yung iba sinasabi nila na parang, kasi tumira dyan si Digong. Sabihin na natin na parang in the past few years, probably you are right. I do not know for sure, but that house is something that is very well known to be the house of PRRD. 'Di ba? That house is the house that is very well known na tinirhan nung matanda. So ngayon, kahit naman yung house nung ibang mga for example si Rizal, ang dami rin naman niyang tiniran na bahay. Pero yung bahay niya sa Calamba, yung kinikilala na importanteng bahay sa kanya, because that is where he formed his the early stages of his life. Doon siya lumaki. Yung kay Quezon, Manuel L. Quezon, yung bahay niya sa Baler, hindi naman niya talaga yung tiniran na forever and ever, amen ganun. But the important parts of his life were spent there. And yung bahay na yun, ganun din kay PRRD. So parang sa akin, parang may talaga, parang sana mapag-isipan nila to ng mabuti. Sana mapag-isipan nila ng mabuti. Kasi si PRRD is is going to be immortalized. And the preservation of his legacy is an important aspect of that. Sa gusto natin, makauwi si PRRD o hindi, may immortalize si PRRD. Immortalize na siya sa natin. So, sayang naman. Baka gusto bilhin ni SAS. SAS, pili mo na lang SAS. Wala nga siyang disposable income pang sugal eh. Bakit ako? Ba't hindi ikaw? Ikaw kaya mas may pera sa ating lahat dito. Sa'yo. Hindi, actually, dapat, ang gawin naman sa kanya, bilhin siya ng mga tao sa Davao. Gawin nilang museum. I think that's the best thing to do. Baka kaya silang bibenta dahil wala talaga silang pera. Kasi binention naman niya ni Inday nasabi niya kung kakailanganan namin ng pera, magbebenta kami ng properties. Kasi dalawang kaso hinaharap nila sa The Hague saka dito sa impeachment, tapos iba't iba pang kaso ni Inday. Maraming pera kailangan yan. So, hindi pwedeng tumanggap si Inday ng donation dahil government. Nga pala. So, sana bilhin nila ng tao sa Davao, tapos gawing museum para at least win-win. Totoo. Or, di ba, magambag-ambag tayo, tigpipiso, o magkano yung tigpipiso ng bawat Pilipino, 110 million, di ba? Ano ba naman yun? So, maybe that's, maybe that's the strategy. I do not know kung yun ba talaga yung layunin, ganyan. But, of course, there are so many information that are not for public consumption. Pero, sa ngayon kasi, parang, if they need money, kasi to be fair naman, si Inday, nagsabi rin siya niyan in the past na kung kakailanganin namin ng pera, magbebenta kami ng property.
I do not expect it to be the Doña Luisa property. I'm pretty sure marami naman silang property bukod doon sa Doña Luisa property. Ba't naman yun, di ba? So, what I wanted to know is, yun nga, bakit yun? Bakit hindi na lang ibang property? Di ba? Ayun. So, sana ibang property na lang. Kasi parang this one is something that we can use to rally everyone na 'di ba maalala si PRRD, maalala yung kanyang kasimplihan, maalala yung mga ganon. Di ba may nagrarally dyan? Di ba may nagbabantay dyan? Walay Di na, ba? walay na. Wala na. Oo, pinaalis na. Ano ba ito? Ayun, Paano pinaalis. magpapalungkot? Charot. Ayun nga. At saka sa akin talaga, whether that's the decision of Hanilet or the decision of the entire family, bring home tayo ng bring home PRRD. Pagkatapos pag umuwi pala, kasi parang it is like sinusuko mo na yung laban. Para ay wala na to, walang pag-asa to. May ganung message me Ay, hindi mo maaalis yun, hindi mo maiiwasan. Sa ibang followers na makaramdam ng ganon. Totoo. Ayun. Sabi ni Gavino, ang Joey Cruz, may ancestral house sila sa Taal Street, but that more a sentimental value to the old man and his siblings. Pero yun, Gavino, kay yun, Lola Suling yun di ba? Kay Lola Suling yun Ito kasi, bahay niya talaga, kanya talaga. So yung sa Taal Street, hindi ba? Parang, tama ba? Or are we talking about a different property? Sabi ni It's Fudge, pinaalis na at the demand of the homeowner association din kasi na-bother na sila. Oh, that's what I heard. Baka diversion for now. Possibly, sabi ni KM Tacy, baka diversion for now para mawala ang threat, lalo na sa mga kapitbahay. Probably. But it was his residence from his youth until nag-first and second term as mayor siya, sabi ni Gavino Ang. So, are there no other properties, Gavino Ang, aside from those two? Di ba parang 8 daw ang bahay nila? Taal Street is Bangkal. Ang for sale is in Ecoland. Sabi ni Mandarangan. Sabi ni Darkness, Davao City can pass local legislation purchase of the property. Kasi private property, siguro pwede. Kaso kasi, maka-question yan si Baste kasi tatay niya yun Tapos bibili niya yung property ng tatay niya. Mako-conflict of interest si Baste. Oo, mako-conflict of interest siya doon. Sabi ni Joey, may extra room pa naman yata kayo doon mo na pauwiin si Digo. Napaka self-serving noon. Mayor si PRRD ng Davao City tapos bibilin mo yung bahay mo. Bakla, that's corruption. Ayun. Meron malapit sa Taal Street but nasa name ng first partner ni Pulong. Sabi ni Gavino Ang. So hindi na rin, I don't know. So can it be sold? Edi mawawala yung Sabi ni Rupert Bagasina, kawawang matanda, wala naman siyang ginawa kundi para sa Pilipinas at Pilipino. Pagkatapos ganito lang kinahinatnan. Watch 2028. What if KOJC ang magbili? Edi gaganda yan. Tataniman nila, ila-landscape nila yung garden ni PRRD. Mapapaganda yan ng bonggang-bongga kung bibili ng KOJC. Ayan. Sana manghiram tayo ng pera kay Sed Aimee. Ayan. Baka bilhin, Hindi natin alam. Ayun. I'm pretty sure maraming magkaka-interest dyan. Maraming magkaka-interest dyan na supporters and non-supporters. Wala siyang price tag Walang price tag kung magkano So I do not know how it is going to be priced. If they have houses. Pero, sasabihin ko dito sa chat. Ayan. Meron pa sa Talomo area behind SM Save More. Should be considered... Sino? Ha? Sino? Yan ang pricing ng yan ang pricing. So they are already accepting kinembot daw. Ayun. Offers. Sabi ni Rupert, Boto could be a buyer too. Ayun, may phone number na nakasulat, mag-inquire ka nga, Joey. Marami na yatang nag-inquire. Ayan. Malamang mabibenta yan ng times 10 or times 50 pa sa normal na presyo ng bahay.
Sabi ni Darkness, baka undername ni Hanilet yung bahay, Miss Joey, kaya walang say masyado yung unang pamilya. Ayun. Ang ano ko, tingin ko oo. Baka nakapangalan sa kanila kasi Kasi hindi naman niya mabebenta yun ng hindi nakapangalan sa kanila eh. 'Di ba? Baka Kasi sa kanya. So, oo. Malamang. That's very likely the situation. Ganon. Nevertheless, doesn't change the fact na it should be preserved. It should be preserved. And mas yun yung sana. Ayun. I don't think naman si Hanilet magbebenta ng property na hindi nakapangalan sa kanya eh. 'Di ba? I don't think magbebenta siya ng hindi nakapangalan sa kanya. So I'm pretty sure nakapangalan siguro sa kanila or whatever ganun. Pero whether it is Hanilet's decision or the entire family's decision, I still think that house should be preserved. Lalo na kung si Hanilet kasi hindi naman salat sa pera si Hanilet eh. Hindi naman salat yan sa pera eh. 'Di ba? So what is it for? Ngayon kung kunwari, kung kasama yung family sa decision, kunwari yung magkakapatid, tapos binenta nila, yun nga, maaring dahil nga doon sa sinabi ni Inday Sara before, na if they're going to need money to finance yung mga cases nila, mga lawyers nila, ganyan, they will just sell properties. Yun yung sinabi ni Inday na nasa Hague pa siya niyan eh, nung sinabi niya yun. Sana ibenta na lang nila si Baste, maraming bibili malamang. Charot. Tapos yung yung kunwari, 1 week with Baste. Ano pa naman siya ngayon? Ang tawag dito, buff na siya ngayon eh. Nagpapaano na siya eh. Binabalik niya yung niya. Ay, raw, Sas? May message ako. Kung binibenta na yan, ba't pa i-renitory yan? Ibig sabihin, malinis na yan. Kaya sinabi na kinausap na ako. Oo. Ayun. Kinausap na ako. Mm-mm. Sabi ko nga, pag BJ, open ako dyan anytime. Ikaw ba, Miss Lai, kapag BJ, open ka ba dyan anytime? Kanino? Wala lang, sabihin lang natin, bet mo, ganyan. Mapiling ina ako eh. Ay! Hindi lumalaban sa lahat ng sa lahat ng pagkakataon. Hindi ka karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain? At minsan kahit pogi, pero hindi ko type yung personality, ayoko. Ayaw pa rin, no? Oo. Ay, alam mo, totoo yan. Consistent talaga si Mami Laika dyan sa pagiging mapiling ina. Ayan. Hindi siya bukas na karinderya. Para sa lahat ng nagugutom. Ayun. Pa-auction kay Baste. Sabi ni Ma'am Soriano, ayun. Anyway, ayun na, at alas 2 na, tayo'y matulog na. Meron bang gustong umakyat? Meron gustong umakyat? Pero konti lang siguro, habang mga 3 lang, ganon. Si Direk Freddy Valera, Bet. Uy, ano ba? Pero okay na rin yun, yung decision niya. Wrong timing lang kasi. We understand mabigat current situation niya, sabi ni Darkness. Ayan. Basta sayami lang, Mr. Chair. Salamat kaayo. Bongga ang bahay ni PRRD kasi nasa likod ng under construction Davao Global Township Cebu Landmaster, 25 hectares. Yung yung subdivision, yung Doña Luisa na subdivision, no? Ayun. So, yun. Bill ni Marlica, total mahilig siya magstariray. Kwentong barangay, Miss Joey. Oo nga, wala bang kwentong barangay? Tagal ko na-miss yan. Kwentong barangay, kundi talaga pang public consumption eh. Ulo-ulo lang. Hindi talaga pang public consumption. Ayun. So, yun. Meron ba gusto umakyat? 5 minutes. Pag walang umakyat, mag-e-end live na ako. Ngayong salamat PRRD na nakita kong pinost ni Sas. Anong problema nila? Hindi kasi kino-question ni Maharlika, sabi hindi raw yun authorized ni PRRD, ganun. Tapos pinagkakitaan daw yun, may mga millions daw doon na involved, na hindi na liquidate, things like that, ganun. So hindi raw yun gusto ni PRRD, hindi daw totoo. Napilitan lang daw si PRRD to say yes, para lang daw hindi ma-offend ang mga supporters ni PRRD. Ayan. Di ko nag-say yes siya. Nag-say yes siya. Ang tanda ko na nagpipirma pa si PRRD no sa ibang libro, ibang kopya. May forward si PRRD doon. May forward si PRRD dun sa libro. Hinahanap ko nga yung kopya kung hindi ko makita. Sa kami naman. Ang dami na kaya nangyari. Ang dami kaya nangyari nung panahon na yun.
Oo. May book, may Salamat PRRD event sa Quirino Grandstand, nandun ba si PRRD? Lahat yun magkakakabit-kabit, yung Salamat PRRD event, book, event na hindi man lang ako pinaupo sa check. Nandun ako. Well, hindi man ako nagreklamo kasi nandun naman, kasama ko naman yung mga tao sa baba. Pero nakaupo sila dun kasi sa benches dun sa taas. So, pwede nyo na mapunta si PRRD. Magkakasama yung mga events na yun, yung Salamat PRRD. Kaya ang nagulat ako, mga bakla kayo, 2022 pa to. Bakit kayo? O bakit big deal ngayon? Anong Bakit problema? 2025 na, biglang naging big deal dahil may mga nag-away-away na wala naman kaming kinalaman sa mga yan. Ayan ba yun? Abis sa away-away. Nakita na namin si PRRD in person, nasulat na yung libro, nagchikahan na. Ano siya nagalit? Kung galit siya, bakit siya nakikipagkita? With same group of people. Saka hindi naman ang dami people na involved sa Salamat PRRD book. Bakit siya nakikipagkita? Hindi kasi nagagalit ako kasi yung librong yun, girl, that's a collaboration of different people. Can you imagine may kakamping doon na nagsulat, mga cabinet secretaries, mga fans, mga iba-iba siyang contribution. Tribute siya for PRRD, hindi naman siya autobiography. Hindi siya autobiography dahil hindi talaga, hello, ilang beses kong tinatanong si PRRD, gagawa ako ng libro, i-interview kita tungkol sa foreign policy emirate mo, yung mga nangyari nung panahon mo. Sabi actually, tinanong ko sa kanya yan sa interview ko. Sabi niya, wag na lang kasi baka may mga mabanggit akong pangalan na ano. So, alam ko na kung bakit kayo yan. Baka hindi mapigilan yung bunganga ng tatay ninyo. So, gano'n yun. Pag si PRRD, sasabihin niya kung ayaw niya. Wala siyang, hindi siya nahihiya. Wala, hindi mo siya hindi siya gano'n. Hello, may nagtanong noon, maraming bagay nung panahon niya na ako tinanong ko siya, PRRD sulat na interviewin kita, libro, ganyan. Sabi ni PRRD, wag na sas. O di, ano gagawin? Wala mong gawin mo, ayaw ng matanda, dead ma. Hindi siya nagpapakeme kung sasabihin niya kung ayaw niya. Hindi siya yung baka masaktan kasi ang fans. Hello, nag-no siya sa akin, live interview. Saka ba't tinatanong yung mga kinita saka ino-audit? Bakit ano ba to? Government project ba to? Para yung audit niyo? Yun yung hindi ko get. Hello, pati yung kinita, marami kayong nag-abono doon. Yun nga, kasi hindi nila, kasi kinoconnect kay Crisette, yung Salamat PRRD na book. Hindi naman si Crisette yung, for example, yung concert, hindi naman si Crisette yung organizer ng concert. Ang role lang ni Crisette doon, nag-edit siya. Ganon. Pero nag-edit mga chika, general chika na parang, this is what we should do. Nag-edit lang si Crisette niya, Salamat PRRD. Kilala ko kung sino nag-organize dyan. Dahil pinakausap kay Crisette na ako ay kuning writer. So, kilala ko sino nag-organize yan. Kaya tigilan nyo yan dahil hindi nyo alam kung ano ang mga tao behind din sa Salamat PRRD. Marami sila. Ganyan na kasimple yan. Yung sinasabi, girl, maraming nag-chip in order to make the project possible. Tapos yung pera niyan. Actually, yung mga bumili ng libro, hindi naman yan ang pinagkuhanan para maibenta yung libro, para makapagpatayo ng emirate dun sa House of Hope eh. Hello, magkano kaya ang magpatayo ng House of Hope? Oo. Sa tingin niyo ba yung book sales noon kaya magpatayo ng bahay ng ganun? Hindi. That was lahat yon is showing of gratitude to PRRD. Lahat yon. Yung libro niyan, kasama yan dun sa series of events ng Salamat PRRD ng Salamat PRRD eksena. Ewan ko sa'yo, nandun pa ako sa Pilipinas niyan. Ang dami kayo. Salamat PRRD. Nandun ba kayo? Salamat PRRD Quirino Grandstand. Salamat PRRD Watch. Salamat PRRD Book. Yung sa Watch, hindi kasi nila Salamat PRRD hoodie, shirt, etc. Hoodie shirt meron ako. May
I-clarify ko lang yun sa Watch Me Nene, yung sa PRRD Watch. Yung PRRD Watch na yon, okay? Yung PRRD Watch na yan, pinload ni Crisette yung idea, bila naman natin si PRRD ng libro. Kasi, nung one time, nagpunta ng Greenbelt si PRRD, tumingin ng watch. Kasi si PRRD, mahilig talaga siya sa relo. Mahilig siya talaga sa relo. Yung classic na matanda talaga na, relo is the thing of yung mga the gentleman, the oldies, ganyan. So ngayon parang inisyu siya ng mga kakamping noon na ay mahal, pumunta siya dun sa mamahaling relo store, ganyan, ganyan. So ito si Crisette, nag-react siya dun sa natatanda ko yun, meron siyang post na parang, grabe naman ito mga kakamping na to, parang wala namang karapatan si PRRD na tumingin ng mamahaling relo, nung pumunta siya doon, tumingin lang siya, hindi nga siya bumili, ganyan. Pagkatapos hanggang sa na-develop yung idea na parang, uy, bilan natin si PRRD ng relo, ilang buwan na lang siya, bababa na siya, so bilan naman natin siya ng relo, ganyan. Ngayon, yung project po na yan, meron niyang private group. Sa lahat ng mga gusto na tumulong to make it happen, na mabilan si PRRD ng relo, meron pong group. Ang tawag doon sa group na yon ay Watch Me Nene. Member ba kayo noon? Sino member dito ng Watch Me Nene? At may natatandaan ko, binigay ang relos na yan pagbaba ni PRRD kasi hindi pwedeng ibigay during his term pa. Yes. Doon pinag-usapan yan. Doon sa group na yun pinag-usapan. Kailan ba natin to ibibigay? Kailan bibili yan? Ganyan. Ineme, ganyan. So doon sa group na yon, sa Watch Me Nene, updated yon. Magkano na ang perang hawak para sa pambili ng relo ni PRRD? Eto na po, nandito na po tayo. Lumalapit na po sa ating goal. Ang ganyan, kinembot. Updated po yon. Okay? In fact, yung mga comment dun sa Watch Me Nene na group na yon, lahat doon parang, ay, nagsend na po ako. May nagsisend 50 pesos, may nagsisend 5 pesos, may nagsisend 10,000, 20,000, 30,000, ganyan. Lahat sila pinapost nila dun sa comment section kung magkano yung Gcash nila for the watch. And I remember ako na yung buong lahat ng Gcash ko noon, at nung mga panahon na yon ay I think I just left government service at that time. I just left government service that time. Nung time na yun, yung buong laman ng Gcash ko, transfer ko. I remember doing that. Pagkatapos, doon sa page na yun, naka-liquidate yun. O, ito yung binili. The goal money, there were huge excess. Doon sa parang yung goal ng presyo ng watch, pagkatapos, yung nalikom na pera, mas mataas kaysa doon sa kailangan. Tapos parang nagsasabi na si Crisette na tama na, okay na reach na natin yung goal natin. And then it was also decided in that group kung saan dadalhin yung sobrang pera. Which is, dinonate na nga lang doon sa mga favored charity ni PRRD. Ganon. And all of those, pati yung pagbili ng watch, pati yung ang pangalan nito, pagbili ng watch, pati yung pagbigay ng donation, ganyan, naka-document yun doon. Nako, Miss Joey, trigger word talaga sa kanila yung liquidation. True, galit na galit. Ayan, pagkatapos tinawag pa ako scammer nito ni Maharlika sa 5,000 na sinend sa kanya na kung sino man. Tangina, sabihin mo sa akin kung sino yan. Isusuli ko yung pera niya. Diyos ko, 5,000 pesos. Tapos sasabihin mo, imang i-scam ko sa 5,000 pesos. Tangina mo. Diba? Mag-liquidate ka nung mga perang kinuha mo sa EDSA Rally para sa EDSA Rally, ilabas mo. Hiningi-hingi nyo sa akin yan, diba? And I provided. O kayo, ba't di kayo mag-provide? Pagkatapos, 5,000 pesos, actually, iniisip ko nga ano yan yung donor yan, 5,000 pesos may nag-donate ng 5,000 pesos, hindi naman talaga bumili. Ganon. Kasi kung bumili ka sa akin, matatandaan kita. Kasi ako nagpa-process lahat ng mga bumibili. Ganon. So sasabihin mo, all you need to say is that, uy, Joey, hindi mo pa napapadala yung kinembot na to. There are few people na natatandaan ko na hindi ko pa na-ship hanggang ngayon. Si Kuya Archiel, yung nanonood yun dito May utang ako dyan, every time na chinachat ako niya, sinasabi ko, Kuya Archiel, hindi ko pa nagagawa. Ayan, lagi sinasabi. At saka si Alisa, na umorder ng libro ni Sas na hindi ko na isama yung t-shirt niya. Yun. Dalawa yun. So ngayon, itong 5,000 na to, parang, talaga 5,000? Tanga ka ba? 350 lang yung t-shirt. Yun yung inaano ko I think that's very childish. Na, are you not an adult? Bumili ka, tapos hindi mo natanggap. Bakit sa social media may ilalabas? Ba't hindi mo sabihin na, oy Joey, baka nakalimutan mo, may binili akong libro. Or meron akong binili ganyan. Is that even a normal behavior na ang una-una mong pagsasabihan na hindi pa dumadating sa iyo yung ano mo is yung social kung sino-sino? That's not normal behavior. Kaya feeling ko talaga that's a lie. Kayo ba pag may binili kayo sa Shopee, ang una-una yung pag-anuhan, hindi ba dapat ang una-una yung tatanungin nyo, binilan nyo? True. Just me. I mean, that's not normal behavior, ha? That's not normal behavior. Kaya ako, pag may magsasabi sa akin na, ay naku, alam mo ba, meron akong binili dyan kay ganyan, tapos hindi man lang tinatanong ko talaga, tinanong mo ba? Ngayon, pag nagsabi na,
Ay, ayokong itanong. Ay, bakla hindi wala kang binili. Ganun lang kasimple yun. Di ba, Mami Laika? Oh, correct. Pero, Kayo pag lumapit sa inyo mga kaibigan ninyo na, Bex, alam mo yung in-order ko sa Amazon, hindi pa dumadating. Anong una-una yung ina-advise? Baka sulatan mo yung Amazon. oo, mag-ano ka sa customer service nila or whatever. Oo, bakla namin, tinanong mo naman sa customer service, ikaw ba makikipag-chismisan ka na? Alam mo, sama-sama talaga ng Amazon na yan. Ay, naku, talaga, grabe, ganyan. Bakla, hindi mo ba bibigyan ng useful advice? Bakla, tanongin mo. I-customer service mo. Ibig sabihin, kaya ayaw mo kausapin yung taong sinasabihan mo na binigyan mo ng pera para may bilin ka dahil pag kinausap mo, wala kang masasabi dahil wala kang binigay, wala kang binili. Bakla, that's, ano ba yan? Hindi ba tayo, my God, matatanda na tayo. We know what's real and unreal behavior. Di ba? Bakla, saan ka nakakita na may binili? Hindi ko talaga matanggap mangi-scam ako ng 5,000 pesos. Hindi ko talaga matanggap eh. Tangina talaga. Alam mo si Joey, pinagalitan ko yan. Sinabi nag-i-scam ng 5,000 pesos. Bakla, baka maloka ka kayo kung magkano ang na-scam sa kanya. Dahil si Jowa ay sobrang boba pagdating sa mga ganyan-ganyan na pag naka-plus na ang kanyang puso't damdamin at ang kanyang eksena. 5,000? Baka hindi mag-i-scam yun ng 5,000. The last scam nga yan ng malaking pera sa 5,000. Ako ang nai-scam. Bakla siyang na-scam. Ako pa yung bakla talaga? Seryoso ba? Ganyan. Ang tigas-tigas ni Joey, akala mo taray-taray. Tapos pagdating sa gano'n, well, gano'n naman talaga tayo. May mga bagay talaga na napakamarupok natin. So, yun ang isa sa kanya mga karupukan sa buhay. Sabi talaga, girl. Pagsalitay mo na yung iba, girl. Oo, sabi ni Sas, ang tanga-tanga mo, na-scam ka. Ganun kalaki. Hindi, nabawi ko naman yon. Nabawi ko naman after 1 year. Ayan. Anyway, okay siya, magsalita ka na. Neo. Hi, good morning pala sa inyo lahat. So, Good morning. quick kwento ko lang rin yung about do sa gambling kasi kanina ang ganda ng topic din sa gambling. Ay, sige, go. Yeah, yung sa akin kasi like, mabilisan lang to para makapagsalita tayo. So, yung akin kasi yung kapatid ko is, yung older brother ko sa side ng father ko is, officer siya sa military. So, siya, rank niya major. So, yun. And then, siguro around 2012, like 13 years ago, pumunta siya sa bahay nang hihiram siya ng around 100k sa AirPods ko. Tapos, yun nga, tinanong niya bakit daw, anong purpose ng 100k? Sabi niya may mga pinag-utangan daw siya since before kasi noon may mga escort kasi siya. So, may mga high profile na tao siyang ini-escortan before. Tapos parang may pinag-utangan daw ata siya sa Cebu. So, anong nangyari noon, hindi nakapagbigay yung pera ng pera yung father ko, pero parang binigyan niya ng advice, kumbaga parang nag-uusap sila ng masinsinan noon before. And then after noon yun, then he left, and then fast forward 2023, and then yun, fast forward ngayon, yun biglang tumawag yung asawa niya doon sa father ko ulit, and then yun nga nagsusumbong regarding doon sa gambling addiction nung kuya ko. And then nagulat na lang kami kasi akala namin for the past 12 years 13 years, hindi akala namin he quitted or kumbaga nag-improve na kasi nalaman namin like nakabili siya ng sasakyan and yung kumbaga medyo tingin namin akala namin okay siya, hindi namin siya tinatanong about doon. Tapos nagulat lang kami na hanggang ngayon pala may problema pa rin pala yun. And then ang malala niya kasi kung before like 'di ba sabi niyo nga yung merong parang entry barrier pag sa casino. Yeah. It started before sa mga casino. So may mga escort siya, yung mga high-ranking officers, kasama rin niya yung mga superiors. That was nung junior pa siya. And then yung mga superiors siguro na peer pressure din na try rin niya mag-gambling din. Ang nangyari din nung fast forward daw, lumala daw yung behavior niya nung 2023 daw kasi hindi na daw siya umuwi. Tapos biglang nagpapatay ng cellphone isang linggo hindi siya nako-contact. Tapos parang one time parang nakita ata siya sa isang maliit na cubicle, nakaupo na lang. Tapos kung sino-sinong kinakausap, wala naman siyang kausap. Parang gano'n. Parang, kumbaga nasira yung mental health niya. And then hanggang ngayon, medyo unpredictable. Like, talagang erratic yung, talaga sobrang lala nung addiction niya. Pero siya, active pa rin siya na nare-report doon sa immediate commander niya. And yung asawa rin niya is, So itong, sino yung kamag-anak mo? Ang kamag-anak mo yung kuya ko. Office. Yung kuya. Nasa service? Hanggang ngayon, may malapit na rin siya mag-retire. Pero ang problema lang, marami siyang loan every year, taon-taon before. Naglo-loan sila. And then napupunta lang lahat dun sa... Pupunta doon, oo. Okay. It became
parang naging exponential na lang yung problema, and then it became a cascading or parang Magre-retire siya na ano? Magre-retire siya na yun yung nakatakot namin kasi magre-retire siya, wala siya makukuha kasi ang dami niyang loan dun sa parang bank nila, and then ayun, and then nung nakaraan kasi nung like 1 month ago or almost 1 month ago, pumunta siya sa bayan ng hiram ulit ng 60,000 sa AirPods. So, sabi niya wala akong pera. Tapos binigyan niya na lang ng 5,000. Tapos hindi pala alam ng asawa niya na pumunta pala dito ng hiram ng pera kasi hindi nga siya makontak. Tapos yung asawa niya, pareho kasi silang military service. So bagay isa nurse, yung asawa niya nurse. Kaso lang napilitan siya mag-resign kasi dahil nga walang mag-aalaga ng dalawa nilang anak na bata pa. So isa, it was like 10 tas isa 5 years old. Then walang mag-aasikaso, so she had to quit dun sa service. And then ang problema lang, for the past 2 years since 2023, hindi naging, sobrang roller coaster nung takbo ng buhay nila as a family. And then nagkakasakit na yung mga bata, hindi niya naasikaso, hindi niya sasamahan dun sa doktor dahil hindi rin niya mawari kung ano yung nangyayari kasi nga sobrang like talagang bukod sa mga may gambling addiction siya, and then marami rin siya pinagkakautangan. Napaparanoid na siya. Parang nag-hallucinate na. Talaga? Parang sa ibang tao, iba yung personality niya pag sila kaharap. Oo, may ano yan siguro, no? Kasi syempre lalo na pagka nasa service, may certain, may ano yan kahit papaano may mental toughness yan Yep. Baka siguro kasi yung iniisip niya na hindi naman pa ako addict pero in deep shit na talaga na. Alam mo yun? Parang kasi pagkaharap niya yung mga katrabaho niya, yung mga kabaro niya, yung mga officers, senior officials, he's parang wala parang husay Pero pag sila na yung kaharap, nag-iibang anyo. Parang medyo naging wild. May time na pag kinakausap nila, hindi nila makausap ng matino kasi biglang aalis, biglang sisigon. Meron pa nga one time daw si dinadasalan ng rosary ng asawa niya, bigla daw tumakbo. So, kumbaga grabe na yung, tapos kung sino-sinong parang may mga dark, may kung ano-anong mga ritual yung ginagawa, like dark magic. Dahil nga parang naano na siya na parang di na namin malaman kung ano nangyayari sa kanya kasi sobrang nasira ng addiction yung mental health niya. Kaya nga sabi namin, parang kasi wala naman rin kaming pera. So masasabi lang ng tatay ko, parang advice na dapat daw is hanggat maaga hindi pa siya nagre-retire, i-undergo na siya ng rehab or i-therapy na siya para libre pa. And then at the same time, paano maagapan pa kasi sa case na kasi high-ranking military officer siya, tapos siyempre armado rin siya most of the time. So kumbaga hindi natin malaman kung ano mangyari sa kanya. May mga instances na may mga sumusunod daw sa kanya tsaka sa pamilya nila na parang may mga hindi daw niya malaman, mga arabo daw na umaaligid-aligid sa bahay nila dahil daw hinahanap yung asawa niya, yung kuya ko. So yun, ganun daw katindi yung parang problema. Talagang kahit yung mga iba naming kapatid sa side ng father ko, pati rin sila inutangan rin. Kumbaga halos lahat ng kakilala nila inutangan. Sobrang baon niya sa utang. So ayun, kumbaga talagang laki talaga nung problema. Kaya nga yung gambling na yan talaga sobrang yan. Lalo na ngayon mas naging exposed pa yung gambling, mas open pa yung gambling to the reach ng ordinaryong tao. So kung nung araw nga na-addict na siya doon sa merong entry barrier na casino, what if nagkaroon pa ngayon ng online casino na may mga lending apps pa nga. Bukod pa yung doon sa mga GCash na open doon sa payment gateway ng mga gambling apps. May mga online lending apps pa na nagkikita, so dapat pati yan investigate. Kumbaga rin yan i-investigate kasi involved rin sila kumbaga pag hindi nakapagbayad ng utang i-debt threaten nila or i-blackmail nila yung nag-loan. Kumbaga parang kasama rin sila, accessory din sila doon sa issue. Yan yung pangit sa sugal kasi if you are in deep shit, dikit ka talaga dun sa dikit ka talaga sa violence. Yep. Diba? Tsaka lalo na kasi sa niya, sa parang sa status tsaka kasi syempre military official siya, so may baril siya palagi. So kumbaga parang hindi namin masabi kung anong mangyayari, baka either patayin siya or idama yung pamilya niya or patayin niya yung sarili niya or patayin niya yung pamilya niya. Yun yung ayaw namin mangyari. Kumbaga dapat yun. Ma-manage yung dapat hanggat hindi pa siya doon sa point of no return, dapat maagapan na siya agad. Makaalis na. Ayun. Correct. Ayun. Anyway, Neo, thank you very much dun sa pag-share mo ng kwento. And yun nga, sasabi ko nga, this is really hitting so close to home. I talk to a lot of friends. I talk to a lot of my followers. And many of them are really messaging me na, Miss Joey, please, pag-usapan natin to. Kasi talagang, na talaga siya, it is so close to home. Kapatid mo, pinsan mo, tiyuhin mo, nanay mo, ganyan. Sabi ko nga sa inyo, if you're going to open gambling to the entire, let's say, to 50 million people, what is 1% of 50 million? Diba? Oh. What is 1%?
'Di ba? What is 1% of 50 million? Hindi pa rin biro 'yun, 'di ba? Na those are lives ruined na totally preventable. Ang masakit kasi diyan yung kapag nasira yung Magkano yung buhay natalo, girl? Magkano yung natalo? ng yung Yung kay sa Neo. marami na kasi nagpatong-patong na yung mga utang and then yun nga hindi rin namin malaman kasi Out na daw yung mga loans. max out yung loan tas may mga lending up Pero tas wala akong alam kasi sa mga loans eh. How much is a maxed out loan? di na namin natanong kung magkano yung total amount nung na utang niya dun sa kasi Pero- may parang bank pero loan ano, na Neo, correct me if I'm wrong, kasi meron din akong kapatid in service. Habang tumatanda kasi ang isang nasa service, lumalaki yung pwede niyang utangin. yes So kung mama-max out mo yan, pagkatapos siya medyo mataas na raw yung rango niyan eh. Sabihin na natin na nasa major level yan. Kung nasa major level yan, million na yung pwedeng utangin yan. yun nga po kasi parang every year in the previous year, every year daw sila taon-taon naglo-loan and then at the same time may iba pang mga taong inuutangan. And then siguro ngayon nauso rin yung mga online lending apps. So siguro baka nag-try rin siya doon. Tapos ang problema yung pera na nakukuha niya, pinangsusugal lang niya or either pinambabayad lang niya ng utang. So kumbaga parang it's just as a destructive cycle na hindi niya kayang agad-agad alisan. Kasi hindi rin namin malaman baka mamaya na-expose din siya sa illegal drugs. Kasi di ba Kasi malapit nga eh yung yun parang ano na talaga yun eh. Dikit-dikit yan eh. So kumbaga ang laki talaga ng problema niya. Kuya ko siya. We talk about him a few times pero proud ako sa kanya kasi syempre major siya eh. Pero nung nalaman ko lahat ng mga nangyayari sa buhay niya nung nakwento ng family niya, dismayado kami kasi sayang eh. Alam mo yun, parang mataas yung rango mo, honorable yung status mo, tas yun lang pala ending ganun. Yun yung parang sayang talaga. And there is so much life waiting for him after completing his service. 'Di ba? Kasi bata pa nagre-retire yung ano eh. So, syempre, baka, 'di ba? Baka maging wash out siya na retiree kapag balak niya kasi po ma'am, kasi 2027 po yung parang early retirement age niya. Balak niya mag-early retirement. Ang in-advise ng father ko, wag muna kasi baka mamaya pag nag-retire ka, ang dami mong utang, wala ka makuha. Ayun yung sabi sa kanya. So kumbaga, kung i-hit mo yung maximum mo and then you have to quit yung gambling and then you start paying your debt. Tapos bumawi ka sa pamilya mo kasi wala kang pondo yung dalawa niyang bata lumalaki. So kumbaga walang funds para sa education and then wala rin funds para sa panggamot or healthcare if ever magkaroon ng emergency. Hindi niya tinututukan pag tinatawagan siya, hindi siya sumasagot. Talagang blackout yung communications namin sa kanya at saka ng family niya sa kanya. So yun talaga yung medyo affected yung buong pamilya. Ang dami kasi sa side ng asawa niya and then sa side din namin yung extended family lahat. Kumbaga nung nag-family reunion sila nung nakaraan, siya lang yung wala. So kumbaga yun ang pero lang may shame na rin eh na oo. And kaya nga nasisira yung ano eh kasi syempre yung ganyan, yung mga naa-addict na ganyan tapos parang supposedly parang expectation sa kanya okay, pero I'm pretty sure naiisip niya na alam niya na hindi tama yung ginagawa niya. So hindi na lang siya mag-show up sa mga family occasion kasi nga nabibuild yung wall kasi syempre yung family concern would want that person to stop, nagiging source ng disagreement, nagiging source ng away. It really breaks the family. Yep. Oh, It kaya really yun. Sobrang like everyone is thinking for him tsaka yung sa family niya pero as much as we want to help hanggang doon lang talaga rin yung kaya namin kasi ang reality talaga he has to help himself din. Hindi po pwedeng kami lang itutulong sa kanya. So kumbaga kailangan siya din yung kusang mag-start nung change sa sarili niya. You can only do so much. Ayun. Yep.